Isipin mo to. Ngayon sa 2026, isa ka sa mahigit 116 million Filipinos na nakadikit sa social media halos 4 hours a day. Mas mataas pa sa alinmang bansa sa mundo. Pero paano kung ang walang katapusang scroll na yan ay tahimik na ninanakaw ang kapayapaan ng isip mo? Teka muna, alamin natin ang nakatagong katotohanan bago pa maging huli. Parang pamilyar ba to sa daily ritual mo? Gumising ka, agad mong kinuha ang phone mo bago pa mag-toothbrush at sumisid ka sa feed. Mga notifications parang alarm clock sa utak mo. Hanggang gabi, one more post lang, pero nawawala ang oras. Walang katapusang scrolling, likes, shares. Nakaka-addict, di ba? Lahat tayo nakaranas niyan. Pero mag-pause tayo at mag-isip. Naisip mo ba talaga kung ano ang epekto nito sa mental health mo? Ngayon sa Pinoy Mental Health, sisimulan natin ang malalim na usapan tungkol sa double-edged sword ng social media. I-explore natin ang mga highs, lows, at paano i-reclaim ang control sa ating hyper-connected world. Una sa lahat, maging honest tayo sa sarili. Sabihin mo nga, ilang oras talaga ang ginugugol mo sa TikTok, Facebook, Instagram o YouTube araw-araw? Isa? Dalawa? O higit pa? Lumilipad ang oras sa scrolling, pero tracking ito ay eye-opening. Shocking stat alert! Sa 2026, ang average Filipino ay gumugugol ng whopping 3 hours and 38 minutes sa social media daily. Pinakamataas sa buong mundo. Parang part-time job na lang ang pagtingin sa screens. Kung 4 hours o higit pa ang sayo, you're in good company. Pero mabuti ba yan para sayo? Hindi lang tayo users, tayo ang social media capital ng mundo. With 95.8 million active accounts noong late 2025, lumago sa over 116 million ngayong taon, Filipinos ang nangunguna. Isipin mo, halos buong population natin online, sharing memes, vlogs, and life updates. Pero bakit hirap tayong mag-log off? Isa sa malaking salarin ay FOMO, Fear of Missing Out. Yung nagging voice na nagsasabing, paano kung may beach party ang barkada ko without me? Paano kung mamimiss ko ang latest chismis o viral trend? Ito ang anxiety ng pagiging left behind sa isang mundo na laging on. Lalo na para sa young Pinoys, ito ay nagiging tunay na stress. Constantly checking updates para makasali? Nakakapagod. At sa bansang tulad natin kung saan family and friends ang lahat, mas malakas ang impact ng FOMO, fueling a cycle ng non-stop scrolling. Picture this. Tahimik kang nagsascroll, then bam! Post ng high school classmate mo ang dream vacation nila sa Boracay. New car, perfect family. Bigla, parang lumiliit ang simple life mo. Social comparison isn't just a buzzword. It's a mental health thief na ninanakaw ang joy mo araw-araw. Ito ang punto kung saan nag-creep in ang tunay na damage. Social media ay binubomba tayo ng highlight reels, filtered selfies, lavish trips, success stories. Pero behind the scenes, hindi real. Pero inihahambing natin ang ating everyday struggles sa kanilang perfect lives. Lumiliit ang self-worth natin. Studies back this up. Constant comparison ay top trigger para sa low self-esteem, lalo na sa mga Filipina women na nahaharap sa unrealistic beauty standards from influencers. Sa Pilipinas, kung saan K-pop idols at local celebs ang set the bar, hindi nakakagulat na tumataas ang anxiety. At ang toll? Excessive social media ay directly linked sa mental health woes tulad ng anxiety, depression at insomnia mula sa pesky blue light na nagde-disrupt ng sleep. Idagdag pa ang cyberbullying, mga trolls na nagtatago sa likod ng screens, and it's a recipe for emotional burnout. Here's the kicker. Habang lumalaki ang time mo online, mas lumalala ang sadness. It's a vicious cycle. Feeling down?
Pupunta ka sa social media para sa connection, pero nagiging more isolated ka. Pamilyar ba? I-break natin ito with real Pinoy stories. Isipin mo ang anak ng OFW na nasa Pinas nagsa-scroll sa posts ng parents abroad feeling abandoned, o estudyante na inihahambing ang grades sa online geniuses. Research from 2025 shows 9.8% ng young Filipino adults nahaharap sa moderate to severe depression with social media as a key factor. Globally, heavy use at age 14 ay linked sa 3% rise in suicide attempts by 17. Sa PH kung saan nag-surge ang teen mental health calls post-pandemic, this is urgent. Pero hindi lahat doom. Social media can be a force for good too. Okay, let's flip the script at magdagdag ng positivity. Pero wait, social media isn't the villain, it's a tool. Sa isang archipelago nation tulad natin, ito ang bridge sa oceans para sa OFWs na tumatawag pa uwi via messenger. It builds communities, fights stigma. Maaari ba itong mag-save ng lives? Absolutely. Para sa millions ng Pinoys na may family abroad, platforms like Facebook ay lifelines. Video calls, group chats, shared moments na nakakalaban ang loneliness. Ito ang ating digital bayanihan, connecting us across provinces and countries. Plus, it's a powerhouse for advocacy. Naalala mo ba kung paano nag-trend ang #MentalHealthPH na nag-spark ng conversations? Body positive campaign sa TikTok ay lumalaban sa toxic standards, empowering users. Sa 2026, with 40 million TikTok users dito, it's a stage for real change. Social media fosters belonging. Online support groups for anxiety, depression shares that nagre-reduce ng isolation. Studies show it boosts well-being through social support, layo na sa ating collectivist culture kung saan kapwa ang importante. Kaya kung parehong blessing at curse ito, paano tayo makakahanap ng perfect balance? The secret? Mindful mastery. Kunin mo ulit ang control mula sa algorithms at gawing work for you ang social media, hindi against you. Hindi tayo powerless. Simulan sa awareness. Track your usage with apps like Screen Time. Shocked sa numbers? That's your wake-up call. Sa PH kung saan average 54 hours tayo sa digital media, small changes add up big. Step 1. Gawang turuang boundaries. No phone sa hapagkain, enjoy adobo at chit-chat in real life. Log off an hour before bed para iwas sa blue light blues. Gawin mo tong family rule para better sleep and bonds. Step 2. Alagaan ng real-life connections. I-ditch ang DMs para sa actual hangout. Coffee sa local karinderya, lakad sa luneta. These unfiltered interactions ay nagre-recharge ng soul mo tulad ng walang like button. Pagod na sa doom scrolling? Here's a game changer. I-swap ang screens para sa screen-free hobbies na nag-spark ng joy. Sa ating busy Pinoy lives, rediscovering passions could be your mental health superpower. Step 3. Sumisid sa non-digital joys. Basahin ang comic book, alagaan ng backyard garden, o matuto ng ukulele. These activities build resilience, nagre-reduce ng FOMO's grip. Para sa students, it's a break from online class fatigue. Step 4. Curate your feed wisely. Unfollow toxic accounts, follow uplifting ones tulad ng mental health advocates o funny Pinoy memes. Remember, what you consume shapes your mindset. Piliin ang positivity. Bonus tip, practice gratitude offline. Journal 3 good things daily para ma-counter ang comparison. Sa 2026 world ng AI filters at viral challenges, authenticity wins. Final bombshell. Sino talaga ang may power? You o ang feed mo? Every scroll ay choice mo. Reclaim it now at panoorin ang transformation ng mental health mo. Sa huli, social media ay parang ating favorite sisig. Masarap sa moderation pero sobrahan at pagsisisihan mo.
Balance ang key to a healthier digital life. Important reminder, ang video na ito ay for educational purposes lamang. Kung ikaw o loved one mo ay nahihirapan sa mental health, depression, anxiety o mahigit pa, seek professional help. Tawag sa DOH hotline sa 1553 o bisitahin ang counselor. Hindi ka mag-isa, may tulong dito. Kaya mag-reflect. Social media ba ang nagko-control sa'yo? O ikaw ang boss? Share your thoughts sa comments. Ilang oras ang scroll mo? Ano ang best tip mo para sa balance? Huwag mag-scroll away pa. Hit that like kung na-hit home ito. Share sa friend na kailangan nito at subscribe sa Pinoy Mental Health for more eye-opening tips. Stay connected pero stay healthy. Salamat po!